So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago! What's up, man? Naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the 7th day, mga kahombre ko, ng the biggest, matapang lang kapag hindi pinapansin. The biggest, may anxiety na kapag kinonfront. The biggest, hindi naman pala pupunta sa LTO, maangas lang. Yana, the Great Walker. Oh, Walker, kasi lakad na lang siya ngayon. Wala siyang lisensya for 90 days eh. Bang! Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Ito na po ang ika-6 na content kay Yana. Meron tayong part 1, 2, 3, 4, 5. Grabe tinding gatasan, mga kahombre ko. Bakang hindi maubos-ubos ala diwata. Anyway, mga kahombre ko, last video ay tinalakay natin ang pagkasaad ng mensahe ng kapatid ng pickup driver, kung saan ay itutuloy daw nila ang kaso kay Miss Yana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa'yo dahil unang-una in-expose mo ang pamilya namin. Ngayong araw ng May 6, today, may panibagong update na po sa issue ni Yana. At ayon ang pagpapakita nito dapat sa LTO hinggil sa pagtanggap niya ng isang show cause order, kung saan, mga kahombre ko, nakasaad, bakit dapat naming hindi katanggalan ng lisensya? Kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo. Grabe, makikita nyo in a bit. Recap muna tayo, mga kahombre ko, sa mga nangyari para alam nyo, no? Noong inilakad ni Senator Ejercito ang viral video ni Yana sa LTO, ay nagawang maaksyonan nito agad yan at binigyan ng show cause order noong May 2. Sinaad na need nitong pumunta sa LTO sa araw ng May 6, exactly 2 p.m. ngayong araw na to, ha? At lumabas ang balita na surprise! Hindi pumunta si Yana. Palakpakan ang putang inang yan. Ganito yan, mga kahombre ko. Ayon sa PTV, hindi humarap ang vlogger na si Aliana Marie Aguinaldo, mas kilala bilang Yana Motovlog, sa pagdinig ng LTO sa QC ngayong Martes. Sad life, mga kahombre ko. Ayon sa isang video na in-upload ng ABS-CBN, nagawa naman maghain ni Yana ng isang apology letter, stating na hindi talaga siya a-attend at humihingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Sinaad rin sa nasabing post na hindi pa rin tinatanggap ng pickup driver ang apology letter nito at itutuloy nila ang kaso laban kay Yana, mga kahombre ko. Mr. Jimmy Pascua, sa tingin ko, deserve mo talaga ang justice na ito. Kailangan mo talagang kasuhan si Yana. Una, mga kahombre ko, yung kanyang paghingi ng sorry sa social media few days ago, hindi sincere. Ginawa lang nilang laro-laro nung kasama niyang abnoy na tropa. Pangalawa, mga kahombre ko, chance niya na to sa LTO, mga kahombre ko, ha? Eto na yun. Grabe, Yana. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Chance niya na po ito. Hindi din siya nagpakita. Ibig sabihin yan, mga kahombre ko, sa mga mata ng mga tao, wala po talagang balak or plano man lang si Yana na humingi ng pasensya sa driver na ito. And she still stands on her ground na siya ay kasing tibay ng bato. Never will it happen na si Yana ay tatanggap ng pagkakamali niya. Imagine niyo, mga kahombre ko, kahit sa harapan na po ng batas, ayaw niya pa ring humarap. Hindi niya pa rin naaminin sa personal harap-harapan na siya ay nagkamali talaga. Now, this scandal will go farther now. This will go deeper and deeper, Yana. Sa totoo lang, maari mo na sanang matapos or makat itong controversial issues na to noong pang naunang mga ilang araw, as I told you. Pero hindi mo talaga ginawa. Ngayon naman, mga kahombre ko, chance niya na to na ikat na lahat to. Lumuhod, umiyak lahat na ng gusto para siya ay mapatawad.
pero hindi niya po ginawa. And now, this will end very, very sadly, mga kahombre ko. Pero, mga kahombre ko, bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo, meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Marahil hindi rin siya nakapunta dahil wala po siyang lisensya. Alam niyo naman na siya ay nagmamaneho nung Innova niya, di ba? At huwag niyong kalimutan, mga kahombre ko, na kesyo napakapangit or ang pangit daw ng isang Nissan Navara. Marami ko yung pangit ng pick-up. So, ano pa po kaya ang isang Innova? Anyway, mga kahombre ko, dati, kung maaalala natin, isinasaad rin ni Yana na wala siyang pake kahit labag sa Privacy Act ang kanyang ginawa. Dahil kahit papano ay kahit magbigay ng legal fees sa kanya magiging abogado, no? At siguradong ang kabilang panig ay hindi. Gets, mga kahombre ko? Panama niya po ito kay Kuya. Isipin nyo, ma'am, dapat po i-blur nyo mukha ni Kuya. Grabe oh, I can afford legal fees. Hope they can. Wow! Ganyan pong katapang si Yana, mga kahombre ko. So you should understand kung bakit hindi talaga siya pumunta or never will it happen na siya ay pupunta sa ganitong sitwasyon. Kung sino man ang kaibigan o kapamilya ni Yana na nag-suggest kay Yana na wag siyang pumunta, alaki mong ob-ob. Bakit mo pinahamak ang iyong kapamilya o ang iyong kaibigan? Bakit? Chance niya na to para matapos na totally ang issue. Maybe ayaw niyang matapos ang spotlight sa kanya, mga kahombre ko. Pero ayon, mga kahombre ko, sa isang best friend ni Yana, may kumakalat na isang comment sa Facebook kung saay sinasabi ng netizen na siya ang best friend ni Yana at humihingi ng pabor na kung pwede itigil na nila ang pagbabash sapagkat inaatake si Yana ng anxiety at depression. Ito din daw ang dahilan kung bakit hindi siya naka-attend sa show cause order. Unfortunately, sa'yo na best friend ka ni Yana, hindi enough yung example mo na to na siya ay may anxiety at depression. How about si Mr. Jimmy Pascua at ang pamilya niya? Partida na yan, si Yana ay isang influencer. Before this even started, meron siyang 400,000 na followers sa Facebook. So, at least kahit papano sanay na yan. Imaginein nyo naman si Mr. Pascua. Sa tingin nyo ba si Mr. Pascua influencer? Para i-take yung kahihiyan na yan na binigay o ginawa ni Yana na hindi man lang binlur yung mukha ni Mr. Pascua? Do you think it's right? Do you think it's right? Siyempre hindi. Kung si Yana nga, mga kahombre ko, hindi niya matake yung ganitong situation. Si Mr. Pascua pa kaya? Baka lalong hindi niya ito matake, mga kahombre ko. Sana hindi i-enable ng mga tropa, ng mga pamilya, ng mga kung sino-sino pa malalapit kay Yana si Yana. Because she will never change kung gagawin nyo siyang bata all this time. Hayaan nyo siya na harapin niya ang kanyang parusa, ang kanyang pagdudusa. For her to learn. Kasama po ito sa lessons in life, mga kahombre ko. Bakit ba continuously nyo tong sinishield? Kaya naman hanggang ngayon, spoiled brat pa rin. Brat na brat pa rin. Dahil sa ginawa at binuo nyong persona sa kanya. As of today, mga kahombre ko, binura na po ni Yana ang kanyang video. Yung video niya ay umabot ng almost 30 million views sa Facebook. Magkano nga ba sa tingin nyo ang kinita ni Yana sa video na ito? More or less, sa totoo lang mga kahombre ko, ang kinita niya dito nasa mga $2,000 to $2,500. It's not even a lot, sa totoo lang, no? Pero siguro this is a lot of money for her. So parati yung tandaan, mga kahombre ko, kaya niya to hindi binura nung simula kasi ganun po si YouTube. Kailangan mo nang kumagat yung pera
saka siya matitira doon sa pinaka-wallet ng Facebook mo. Samantalang sa Facebook kasi, sa YouTube kasi, mga ka-hombre ko, mas maganda. Kapag kunwaring nakalipas ng isang araw, 2 araw, pag na-delete, it's fine. Nandun na yung pera. Sa Facebook, hindi po ganun. And hinintay lang ni Yana yung ilang araw, which is sakto na ngayon, para ma-consolidate na po yung kinita niya sa kanya binura. And eventually, tinanggal at tinurn off niya na rin ang comments. Hindi niya na po talaga kaya, mga ka-hombre ko. Kahit ang isang napakalaking estatwa at isang babaeng walang puso, nagawa niyong ibagsak at palambutin. Ganyan, mga ka-hombre ko, ang power ng united as one. Lalo na lahat tayo ang gusto lang natin magkaroon ng leksyon itong isip batang spoiled brat na to. Sana ganyan din tayo sa life. Hindi lang sa pure negativity, mga ka-hombre ko, kasi this is actually pure negativity. Dito lang maganda, dito lang magaling ang halos lahat ng Pilipino, no? Kapag ka mamumuna tayo, isa na ako dyan, no? How about we transform this unity sa positivity? Baka lahat tayo, mga ka-hombre ko, successful na ngayon. Diba? Tama? Maybe yes, maybe no. Humaba na ng ayos ang aking video para sa pagkakakitaan ko at kakainin namin ng editor ko. So sa ngayon, mga ka-hombre ko, I'm happy. One love. Good fucking vibes. Maraming salamat sa mga nanood.